Good evening po sa ating lahat. Narito na po sila para sa ating ika-42nd day ng ating devotion video. Dahil medyo pagod-paguran at nagbabago na naman kasi ang panahon dito sa Hong Kong. Akala mo summer na pero biglang lumalamig at kumukulimlim na naman. So, ingat-ingat talaga tayong lahat para sa ating kalusugan, lalo at usong-uso na naman ang mga ubo at sipon. Ayan. But anyway, may pasok na alaga bukas kaya magiging super busy na naman. Back to school na ang mga alaga after ng 2 weeks na naging bakasyon or Easter. So, bago tayo magpasimula, wag po natin kakalimutan ang manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami, Panginoon, at nagpapasalamat sa buong araw na ito, Panginoon, na sinamahan mo kami, Panginoon. Thank you for providing for all our need, Panginoon, at sa mga parating pa na mga pagpapala na aming inaasahan na mula sa inyo, Panginoon, at ang kasagutan ng aming mga panalangin at hinihiling sa inyo, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, patuloy na pagsama ng inyong banal na Espiritu, Panginoon, at laging kayo ang mataas, Panginoon, ang inyong anak na si Jesus at ang banal na Espiritu upang maunawaan namin ng lubos, Panginoon, ang mga salita ito na aming pagbubulay-bulayan at mai-apply namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Gayon din po, Panginoon, ang lahat na may karamdaman, Panginoon, ay dinedeclare na namin ang kagalingan, Panginoon, by the stripes and wounds of your Son, Jesus Christ, Panginoon, at saan pa mga pangangailangan ng bawat isa, Panginoon, whether it's physical, financial, spiritual, emotional, and psychological, Panginoon. Kayo po ang provider namin, Panginoon, at alam namin na hindi niyo pababayaan kami na mga nananalig at sumasampalataya at nagmamahal sa inyo, Panginoon. Muli, binabalik po namin lahat ng papuri at pasasalamat sa tayong pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, ito po yung sinasabi sa Lucas 18:5. Ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako, saka pupunta niya rito, sabi sa message, at binigay na nga daw ng hukom na iyon ang katarungan na hinihingi ng biyudang iyon. Dahil nga sa kakulitan at palaging panggagambala sa kanya, ay baka mainis pa daw ang hukom na iyon. Application, makikita nga dito na nagbunga ang pangungulit at paggambala ng biyudang iyon sa hukom dahil pinagbigyan na siya sa kanyang hinihingi. At tayo din naman, di tayo matitiis ng Diyos dahil mahal niya tayong mga anak niya. Basta patuloy lang tayo sa pangungulit sa panalangin at samahan ng aksyon. Magugulat ka na lang na nangyayari na o natupad na ang hinihiling mo, at pag sobrang natuwa pa ang Diyos ay may dagdag o bonus pa. Basta nagpapasalamat tayo lagi sa bawat araw, nakimit man o hindi pa ang hiling o dasal, basta maniwala at magtiwala lang tayo. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. So, ayan, lagi nga nagawin din natin na ulitin natin lagi ang Diyos. Kumbaga, kung may sobrang ipinapanalangin ka na talagang ibigay na sa iyo ni Lord, ay lagi mong idulog sa panalangin sa ating Diyos. At syempre, sa kwento dito ay yun nga, parang nakulitan na yung hukom sa byuda, diba? Dahil talaga hindi siya pinapatahimik. So, sa ating Diyos, halos parang malaganyan din ang gawin natin. Kulitin natin like, Lord, bigay niyo na po ito sa akin, oh Lord. Talagang kapag nangyari to, sobrang pagpapasalamat ang mangyari, as in mapapatalon ka sa sobrang saya at talagang masasabi sa sarili, thank you Lord, diba? Mapapasigaw ka na, akala mo para ka nanalo sa loto or ng jackpot. Pero if ever na ipagkaloob sa atin ni Lord yun, diba? Gamitin natin to para sa mabuti at sa ikalalago ng gawain ng Diyos dito sa mundo, at upang mas marami tayong makamit na kayamanan sa kalangitan or sa ating spiritual, diba? Kasi ang pera naman, pag ginastos mo na ito ng ginastos, sabi nga, mas mararamdaman mo ang kapangyarihan ng pera kapag ka ito ay ginagastos. Hindi kagaya pag iniipon mo lang, tinatabi mo lang, diba? Pero hindi mo siya nagagamit para sa gawain ng Diyos. Halimbawa, hindi mo na ipapantulong sa kapwa mo, hindi mo na ipapang feeding, hindi mo na ipapang paaral na mga nangangailangan kapag-aral, or kailangan pang pa-ospital o pambili ng gamot na mga kailangan ng gamot, diba? Sabi nga, kapag nagbibigay daw tayo, mas masaya
yung pakiramdam ng nagbibigay kaysa sa tumatanggap, di ba? Although, syempre, masaya din ng tumatanggap dahil nga nakikita niya na sa pamamagitan ng mga taong yon is napoprovide ang mga pangangailangan niya. But, sabi nga, ang pinaka gantimpala ay nasa taong nagbibigay. And kasama yan sa greatest commandment sa atin ng ating Diyos na kung saan mahalin natin siya, unang higit. And then, when the God supply or ibinigay ng Diyos ang ating mga dinadalangin sa Kanya, ay gamitin natin ito sa mabuti sa pamamagitan ng pagbibigay sa ating kapwa. Siyempre, unang higit, magbigay tayo sa ating Diyos na siyang nagdulot ng lahat ng mga pagpapalang iyan. And syempre, kung may excess or may extra, ayan, pwede mo yung ibigay sa yung kapwa or ipantulong sa kapwa. And lagi ko naman sinasabi sa inyo na hindi lamang sa pamamagitan ng financial tayo makakatulong sa ating kapwa. Makakatulong ka rin sa kanila through emotional, spiritual, 'di ba, sa pamamagitan ng pakikinig kung sakaling sila ay may mga hinaing, problema na gusto lamang nilang mailabas upang lumuwag ang kanilang dibdib, 'di ba? And may iba na hindi pa nakakakilala sa ating Diyos. Ayan, kung ikaw ay isa sa mga nakakakilala sa ating Diyos at nag-aaral ka ng tungkol sa Biblia, kahit paunti-unti nakikinig ng mga preaching sa bawat araw, and nadadagdagan, kumbaga nag-expand yung ating kaisipan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos para sa gayon na ibabahagi din natin, di ba, yung kaalaman na ating natutunan sa ating kapwa upang sila din naman ay magkaroon ng pananalig at pananampalataya sa ating Diyos, 'di ba? Na malalaman nila na, 'di ba, kung hindi pa nila alam na kapag ikaw ay dumulog sa ating Diyos sa pamamagitan ng panalangin, ay at lalo na kung ikaw ay naniniwala sa iyong puso, isip at sa iyong kaluluwa na ipagkakalob ito sa iyo ng Diyos at hindi ka magdadalawang isip, kumbaga hindi double-minded mangyayari ba o hindi, talagang dapat sa iyong isip pa lamang ay nagsisimula na naniniwala ka na ipagkakaloob ito sa iyo ng Diyos at ipinagkaloob na sa iyo. Kumbaga, kaya advancedly ay nagpapasalamat ka na agad for the answered prayer. And magugulat ka na lang, 'di ba? Hindi lang yung sa ipinagdasal mo na yun yung naganap. Minsan, pag sobrang tuwang-tuwa sa iyo si Lord, bibigyan ka pa ni Lord ng bonus, o 'di ba? Kung hindi lang ang mga amo nagbibigay ng bonus, pati si Lord nagbibigay din ng bonus. Kaya the more na mas nakalulugod sa ating Diyos ang iyong ginagawa, ay mas nalulugod siya sa iyo at mas gustong-gusto niya na bigyan ka ng mga pagpapala. Ayan. So, sabi nga, ang ating Diyos ang ating the best na judge o hukom dahil hindi siya tumitingin sa kung ano ang ginagawa natin through physical, kundi, or sinasabi ng ating bibig, kundi tinitignan niya ang intensyon ng iyong isip at lalo higit ng iyong puso para sa ginagawa mo iyon sa iyong kapwa at para sa Diyos, diba? So, sa bawat hamon ng buhay, alam ko marami sa atin may mga pinagdadaanan, and lagi nating asamin na tayo ay maging channel of blessings or maging daluyan ng pagpapala sa ating kapwa sa anumang paraan na maaari tayong makatulong sa kanila. Dahil alam natin at nakasisiguro tayo na nakikita ito ng Diyos, hindi man nakikita ng kapwa natin through physical, pero ang Diyos ay nakakakita ng ating hangarin na mabuti sa ating kapwa, na makatulong, makapagpasaya, makapagbigay kapayapaan sa kanila, 'di ba? At para sa mga maituturing na patay sa pananampalataya dahil wala pa silang pagkakilala sa Diyos, ay tayo ang maging daan upang sila ay muling mabuhay sa pamamagitan ng pagkakilala sa ating Panginoong Hesus, sa ating Diyos Ama at sa banal na Espiritu. So, hanggang dyan na lamang po at kailangan ko na rin magpahinga at matulog dahil bukas ay simula na naman ang trabaho para sa pagbabalik sa school na ating mga alaga. So, may we all have a good night and let's all end up into prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa amin na naman pong bagong napag-aralan, Panginoon, na alam namin, Panginoon, na kapag kami dumadalangin sa inyo ng taimtim, buong puso, Panginoon, at nagtitiwala at nananalig sa inyo na ito ay
itutuparin nyo at ito ay tinupad nyo na, Panginoon, ay magpapasalamat na lang kami dahil tunay nga na mapapatunayan namin na napakabuti nyo, Panginoon, napakamapagmahal ninyo, lalong higit sa inyong mga anak, Panginoon, na inyong kinalulugdan ang mga ginagawa dito sa mundo, Panginoon. At kayo po ang nakakakita ng aming puso at isip, Panginoon, na kahit pilit ba naming itago sa aming kapwa, Panginoon, ngunit kayo ang sumisiyasat ng bawat puso at isip namin, Panginoon. At lagi po namin panalangin, Panginoon, na ang bawat isa sa amin ay maging daluyan ng pagpapala upang makatulong sa aming kapwa, sa physical man, sa financial, sa emotional, Panginoon, sa spiritual, Panginoon, at kung ano pa man ang maaari namin maitulong sa aming kapwa, Panginoon, ay tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, na maging masayang maglingkod at tumulong at magmahal sa aming kapwa sa abot na aming makakaya, Panginoon. Salamat sa kalakasan, Panginoon, at alam po namin, Panginoon, na bibigyan niyo pa kami ng bawat bagong araw at bagong umaga, Panginoon, upang makita ng lahat at mapatunayan ng lahat, Panginoon, kung gaano kayo kabuti sa buhay namin, at nais din namin ito na maranasan nila sa pamamagitan ng pagkilala at pagtanggap sa iyong anak na si Jesus, at gawin ang mga bagay na ikinalulugod ninyo na ginagawa namin, Panginoon. Kayo po ang laging maghari, Panginoon, at magbigay sa amin ng kapayapaan, ng kapatawaran sa mga kasalanan ng mga nagkakasala sa amin, Panginoon. At dalangin din po namin, Panginoon, na lagi kaming maging masaya, Panginoon, sa pagbubulay-bulay na inyong mga salita, upang amin itong magawa at ma-apply sa aming pang-araw-araw na buhay. Muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan na ibugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night pa sa ating lahat. And God bless. Love you all. Bye!